Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV, Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala na pong bayad na libre lang. Tulong mo na lang sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So, ang topic natin po today's reflection o ang mabuting balita sa araw na ito. Kahapon ay yumanig po dito sa Metro Manila at malalapit na lugar ang isang lindol, no? Bagamat hindi siya napakalakas, pero siyempre sa sentro ay nayanig. Di ba? Katulad din po ng ating buhay. Minsan nayayanig din po tayo ng mga suliranin, mga problema, mga kaguluhan sa ating buhay, no? Na kung minsan nasisira yung pamilya, hindi nakakasundo, sobrang gulo, away ng away dito. O kaya naman, di ba, dinapuan ka ng mahulubang sakit, o kaya yung magulang mo, kapatid mo, anak mo, at kung ano-ano pang mga karamdamang tumatama sa pamilya mo, or nalugi ka sa iyong negosyo, di ba, o kaya nawalan ka ng trabaho. Yan po ang mga bagay, no, mga problemang nayayanig po ang ating buhay sa tuwing ito ay dumarating, no, kahit na sino po sa atin. Pero sa gitna ng mga ganyang pagyanig ng lindol, no, mga problema natin sa buhay, pagyanig ng mga relasyon nyo, sa karamdaman, sa pera, meron pong siyang bagay na talagang hindi kayang yanigin. Di ba? Dahil ang pundasyon mo ay napakatibay at napakatatag. Yan ay wala ng iba po ang iyong pananampalataya at siyempre ang ating Diyos o ang ating Panginoong Jesucristo, na kung saan ay talagang kahit na sino hindi po kayang yanigin o gibayin. Sabi sa Hebreo chapter 12 verse 27, ang mga salitang minsan pa ay maliwanag na nagsasabing aalisin ang mga nilikhang nayayanig upang manatili ang mga bagay na di nayayanig. Siyempre po, napakalinaw, no? Ano ba yung mga bagay na nagpapayanig sa ating buhay? Ito yung mga bagay na nagiging pasaway po tayo, no? Halimbawa, pagdating sa financial, yung iba, pag maraming pera, sinusugal, kung saan-saan dinadala, sinasayang, no? Yung pinagpaguran mo, yung kita mo sa negosyo, yung kita mo sa trabaho, kita mo sa sideline, ginagawa mong hindi maganda, no? Kumbaga, nalulustay mo sa hindi mahalagang bagay, o imbis na bigyan mo sa pamilya mo, inuubos mo sa walang saysay na bagay. Kaya yan ang mga nagpapayanig, no? Na kahit marami kang pera, minsan nga po, milyonaryo, mga bilyonaryong tao, nababangkrap sila. Di ba? Dahil yan ang nagpapasama sa'yo, dahil ang nagpapayanig sa'yo, minsan tinatanggal ni Lord yan, ginigising ka ni Lord, tinatapik ka ni Lord, para sa ganun. Pag wala ka ng pera, ma-realize mo na sayang, no? Yung mga perang dapat sana pinaglaanan mo, pinantulong mo, binigay mo suporta sa pamilya, sa mga kamag-anak, sa kapwa-tao, ay nawala ng parang bula. Di ba? So, ganun po, no? Ang iba naman, sa ating kapangyarihan, diba? Sa gobyerno, sa history po ng mundo, no? Marami mga naging hari, naging mga presidente, o kahit ano pa mga posisyon yan sa gobyerno, na kung saan dati powerful sila, no? Mga powerful sila, wala nakakatinag sa kanila, ginagawa nilang gusto nila, kahit ito ay hindi naaayon sa gusto ng Diyos, kahit nakakaapak ng tao, kahit nakakapatay ng tao, ginagawa nila yan. So, anong ginagawa ni Lord? Tinatanggal lang kanilang kapangyarihan. Di ba? Nagiging civilian na lang, nawawala na kanilang power. So, yan po, no? Isa yan sa mga bagay na tinatanggal ni Lord. Kaya sa ating personal na buhay, ganyan din po talaga. Yung mga bagay na hindi naman kailangan o yung nagpapasama sa atin, tinatanggal ni Lord yan para manatili po tayo sa Kanya. At ang pinaka-importante, di ba? Siyempre, yung pundasyon, no? Na ang ating pananampalataya sa Diyos na kahit na ano pang mga mangyari,
kahit na ano pa mang dumating na lindol, no? Kahit anong intensity pa yan, kung alam mo nga may relasyon ka sa Diyos, matatagang yung pananampalataya, hindi ka matitinag, hindi ka mayayanig, no? Hindi ka magigiba. Yan po, no? Yun po ang kaibahan ng mga taong may pananampalataya at relasyon sa Diyos. Yung talagang pundasyon natin ay wala po, no? Walang makakagiba, tuloy ang laban, di ba? Mahirap ang pinagdadaanan, nagpapasalamat tayo sa Diyos, nagiging matatag tayo, lumalaban tayo. Hanggang sa makaraos po tayo, no? Matanggal na yung mga nagpapayanig sa ating buhay at magiging payapa, magiging maayos ang ating buhay. So yan po ang ating ilagay sa ating puso't isipan, natanggalin po yung mga nagpapayanig sa ating buhay. Kasi mga kapatid natin ngayon na nanonood sa aking vlog na may mga problema, niyayanig ng kalusugan, niyayanig ng pinansyal, niyayanig ng relasyon. Sabayin mo ko sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus, ay tsak yun ipagkakalob sa iyo sa tamang panahon. So tayo manalangin, Lord, bless niyo po ang mga kapatid naming nanonood sa aking vlog na may mga karamdaman po. Lalo na po ang pagpatuloy na pag-recover ng aming Tita Mila. Tuloy-tuloy po sana kanyang kalakasan. Gabayin niyo rin po kanyang asawang si Tito Rolly. At ganoon din po, lahat po na may karamdaman, ipuin niyo po ng inyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po. Tanggalin niyo po ang kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. At ganoon din po sa pamilyang nayayanig ng hindi pagkakaunawaan, ng hindi pagkakasundo-sundo, ng hindi binababahan ng pride. Puro pataasan ng pride. Hipuin niyo po, Lord, ng yung pusong mapagkumbaba at mapagmahal para manatili po ang kapayapaan at pagmamahal sa bawat miyembro na nayayanig ng mga kaguluhan at problema sa kanilang pamilya. Ganon din po sa mga financial, Lord. Kailangan po namin lahat. I-bless niyo po ang aming hanap buhay. Lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala talaga. Na ultimo pambili ng 1 kilo lang ng bigas, pinoproblema pa kung paano iraraos kanilang pamilya. Bless niyo po ang aming hanap buhay para may provide namin ang pangangailangan ng bawat pamilya natin. Patawarin niyo po kami sa aming mga kahinahan at kasalanan. Ang lahat na itinilig namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen. And to God all be the glory sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Jesus, Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.